Hi, magandang tanghali po. So, nandito na naman po tayo para mag-share po ng mga talata sa Biblia kung saan para madagdagan yung mga kaalaman natin at ang mga espiritu natin ay makakain ng salita ng Panginoon. Yung salita po kasi ng Panginoon, itinuturing to na pagkain ng espiritu. No? Kung yung katawan nga natin, kailangan natin pakainin para lumakas, para makasurvive sa mga pang-araw-araw na gawain. Yung espiritu po natin, kailangan natin pakainin ng salita ng Panginoon para po mabuksan yung isipan natin, makasurvive po tayo. Sa panahon natin ngayon, may nangyayari pong mga labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngayon, gumawa po ako ng paksa na kung saan alam ko po na marami pong pwedeng magalit sa akin sa paksang aking gagawin. No? Ito po yung pamagat ng paksa. Kung bakit hindi natin dapat sambahin ang kahit anong klaseng rebulto ni hindi dapat gumawa ayon sa Biblia. Alam naman po natin na maraming rebulto sa panahon natin na ipinapasamba na kung saan babasahin mo ang Biblia, bawal sa Biblia yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero bakit ganun? Bakit hanggang ngayon hindi mabitaw-bitawan yung pagsamba dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan? Na kung uugatin mo, is bawal naman pala sa Biblia. No? Lalo po yung mga tumanda na po sa relihiyon ng Katoliko, na kung saan yakap na nila tong aral na to, na kung saan hindi na nila kayang bitawan. Meron pang mga nagsasabi na doon na daw sila mamamatay, nakasarado at nakakandado pa. Ganun pa yung pangangatwir ng iba. Meron po kasi tayong nakitang videos nitong last time sa Facebook. Sumasagot po kasi ako, nagko-comment po ako, lalo't pagdating sa Biblia, sa relihiyon, at lalong nakita natin na wala naman sa Biblia, wala sa aral ng Panginoon. Meron po kasing video sa Facebook akong nakita na kung saan yung mga tao nagkakagulo. Gusto nilang buksan yung gate para makapasok sila. Doon pa lang sa labas makikita mo marami ng rebulto. Hindi ko alam kung ano yung ipinagdiriwang nilang yon, pero ang daming tao na nagkakagulo na gustong pumasok doon sa loob ng establishmento na kung saan nakasarado nga yung gate. Nung nabuksan nila, nagpasukan sila, pero sa labas pa lang ang daming rebulto. No? Sa Biblia, kung bakit hindi natin dapat sambahin. No? Sa Exodo po, magbasa po kayo ng Biblia. Kaya po hindi ako nagpo-post dito ng mga talata para magbasa rin po kayo ng Biblia sa inyong mga bahay. Kung saan para mapatunayan ninyo, hindi po sa akin galing yung mga sinasabi ko, kundi binabasa ko po sa Biblia. Buksan nyo po yung mga Biblia nyo, basahin nyo po, aralin nyo, humingi kayo ng awa sa Panginoon, nang sa ganon is ipaunawa sa inyo ito. Kasi marami pong mga tao, gaya nga po nung sinasabi ko, yung iba, nakakandado na nga daw po sila. Ayaw na nila na buksan yung isipan nila. Ayaw na nila na umalis sa relihiyong nakagisnan nila. No, tatalakayin po natin ngayon to. No, patutunayan natin na dapat hindi sinasamba yung mga yan, yung mga rebulto na yan. Bawal sa Biblia yan, bawal ng Panginoong Diyos yan. No? Sa Exodo 20:4 hanggang 6, ganito po ang nakasulat. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa nasa tubig sa ilalim ng lupa. No? Sa salita pa lang po, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Yung mga rebulto po ba ng mga relihiyong Katoliko,
yan po ba biglang lumitaw? Di ba po mga inukit yan ginawa? Yun pa nga po yung isang pangangatwiran ng nakasagutan natin. Bakit pa daw ibinigay yung talento sa pag-ukit? Sabi niyang ganun. Kung bawal daw. Yung talento ba sa pag-ukit, doon lang sa ganong klaseng trabaho magagamit? Doon lang ba sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan? Di ba't ginagamit din yan sa paggawa ng mga, halimbawa, ng mesa? Yung ibang mesa may mga design. Yun, hindi bawal yun. Pero talento, ibinigay ng Panginoon, hindi para gamitin sa paggawa ng mga Diyos-Diyosan. Kasi bawal nga ng Panginoon eh. Huwag kang gagawa. Ang ginawa naman ng mga Katoliko, gumawa ng mga larawang inanyuan. Tapos, ano tawag? Pinapanginoon nila. Doon lumuluhod siya. Meron pa po akong nakita, isang binata na pari, bata pa eh. Sabi niya, hindi naman daw nila sinasamba. Yun ang pangangatwiran nila kapag ka pinupuna. Hindi sinasamba. No? Inaalala lang daw nila yung mga nagawa ng mga apostol. Ngayon, eto. Kung talagang inaalala nyo yung ginagawa ng mga apostol, sinong apostol ang nagsabi na igawa sila ng mga ribulto nila? At tapos, meron bang nakasulat na ipagtirik ng kandila, luhuran, dasalan? Ang isinagot pa sa akin itong nakausap natin, yung ipinagawa kay Moises. Yung pinagawa si Moises ng 2 kerubin. Basahin po natin para mas maintindihan natin kung may nakasulat ba doon na dapat sambahin yung mga kerubin na yon. Kasi pinagawa po si Moises, no, ng may disenyong 2 kerubin dun sa magkabilang gilid. Ayoko pong manguna, basahin na lang po natin dito sa Biblia. No, sa Exodo po, dito po, sa 20:17 hanggang 22. Ganito pong nakasulat, no? At gagawa ka ng isang luklukan ng awa. Ito po yung pinagawa kay Moises. Na taganas na ginto, na may 2 siko, kalahati ang haba niyaon, at may 1 siko, kalahati ang luwag niyaon. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok. Iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gagawin mo 1 kerubin sa 1 dulo at ang 1 kerubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulong yaon, at ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililimliman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa. Iyaharap ang mga mukha ng mga kerubin, at iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. Saan nakasulat dito ngayon na yung pinagawang kerubin, luhuran, sambahin, dasalan? Wala eh. Wala pong nakasulat dito na pinagawa. Pinagawa nga si Moises, pero isipin natin, kasi yun yung pangatwiran niya eh. Sige, tanggapin natin, yun yung pangatwiran niya. Ito, pinagawa si Moises, pero ang nag-utos, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos ang nagpagawa nito. No? Pero, walang nakasulat dito na luhuran ninyo yung mga kerubin, sambahin ninyo, dasalan ninyo. Ano pong ginagawa ng Katoliko sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan? Kung talagang inaalala ninyo yung mga nagawa ng mga apostol, wala silang isinulat, wala silang iniutos na
luhuran, sambahin, dasalan yung kanilang, at nagpagawa sila ng rebulto nila. Wala pong ganong nakasulat sa Biblia. Pagliligaw po ng isipan yan sa mga tao. Kaya magbasa po tayo ng Biblia, kasi dito nga po sa Exodo, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ang ginagawa, gumawa ng larawan, inanyuan, niluhuran, dinasalan, pinagsilbihan. Pagsamba na po ang tawag dyan. Sinasamba na ninyo. Kaya mali po yung sinasabi nila na hindi naman daw sinasamba. Tapos yung talento pa sa pag-ukit, ibinigay para sa paggawa nun. Magbasa po tayo, marami po meron pa po akong isang videong nakita. Yung pare, may hawak na kahoy na kamay. Kahoy na kamay. Nakabuka, nakaganon yung kahoy na kamay. May mga tao nakapila, ipinapatong sa ulo ng mga tao. Pagpapakita yon na ginagalang nila yung kahoy na kamay. Saan galing yun? Hindi mo nga alam, baka galing yun sa pinagtabasan lang ng mga lumang mga bahay, o baka panggatong yon na inukitan, ngayon sasambahin mo, gagalangin mo. No? Ligaw na po ang isip ng mga tao. Tandaan po natin, pagdating ng Panginoong Diyos, walang nakakaalam. Biglang-bigla po darating ang Panginoong Diyos. Dadatnan ka, ang sinasamba mo, kahoy, bato, o kahit paggawa sa ginto. Kaya ka bang iligtas niyan? No? Mababasa po natin mamaya yan. So, yun po, yung sa Exodo 24 hanggang 6, huwag kang gagawa. No? Huwag kang gagawa. No? Paggawa pa lang, bawal na. Ngayon po, dito po sa nangyayari po sa panahon natin ngayon, may labanan po kasing nagaganap sa pagitan ng mabuti at masama. No? Yan nga po yung sinasabi sa Efeso 6 hanggang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga daong kaitaasan. No? Pansinin nyo po to, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Pansinin nyo po yung relihiyon ninyo. No? Baka po, isa yan sa mga namamahala sa kadiliman ng sanlibutan ito. Bakit kadiliman? No? Wala kasi sa nakasulat yung itinuturo. Pinagdidilim yung isipan mo. Mahirap pong mapasama sa mga reliyon na ganito. No? Natatandaan nyo po yung binasa natin nung nakaraan, kung ang taga-akay bulag at ang inaakay ay bulag, kapwa silang mahuhulog sa hukay. Hukay po ang pupuntahan. Yung hukay na tinutukoy na yon, yung ikalawang kamatayan, which is yung impyerno. No? Hindi ko po alam kung na-experience nyo na. Ako po kasi, nung ako'y gumagawa ng mga sasakyan bilang isang mekaniko, may mga pagkakataon na habang nagche-check ka ng sasakyan, kailangan mong umilalim sa sasakyan. So, habang bukas yung makina, is yung fan, syempre mainit. Hindi ko po matagalan na magtagal doon na habang bumubuga yung mainit na hangin galing sa makina. Which, ano pa po kaya yung ilubog ka sa asupre, sa dagat-dagatang apoy? No? Mag-isip po tayo, buksan natin yung isipan natin. Napakahirap po ng dadanasin. Nagbibigay pa ang Panginoon ng pagkakataon ngayon. No? Nagbibigay pa ng pagkakataon na magsisi ang mga tao. Ayaw po niyang mapahamak ang kahit na sino. No? Kaya nga inilatag niya po ang buhay at ang nasa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ngayon, nasa iyong pagpili.
Nasa iyong pagpili kung susunod ka sa Panginoon. No? Dito po, no? Sa Exodo 17 hanggang 22, no? May babasahin po tayo. Ito po yung 10 utos. Pansinin ninyo kung meron ditong pinagawa ba si Moises ng mga larawan na inanyuan ng kahit anong gawa na larawan. Sabihin na po natin kahit litrato, meron bang iniutos dito na sambahin yung mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy, gawa sa ginto, gawa sa chalk, o kahit litrato. Basahin po natin 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Una pa lang bagsak na po. No, bagsak na po yung ginagawa at ipinasusunod sa atin ng mga paring Katoliko. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Anong ginagawa ninyo? Anong tawag ninyo dun sa mga rebulto ninyo? Papa Jesus. Ano po ba ang Panginoong Hesus? Diyos yun No? Diyos ang Panginoong Hesus, pero hindi yung mga rebulto ninyo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bawal lang Panginoon. Sa 10 utos, una pa lang bagsak na. No? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Sa 5, huwag mong yuyukuran sila. Ano pong ginagawa natin? No? Ano pong ginagawa natin? Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Bawal pong paglingkuran Bawal yukuran. Pero pansinin po ninyo. Buksan lang ninyo yung isipan ninyo. Huwag ninyo ikandado. Kagaya ng sinasabi ng iba na sarado na, nakakandado pa. Doon na daw nabuhay, doon na din mamatay. Huwag mong paglilingkuran. Huwag mong yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, yung tunay na Panginoon, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng mga napopoot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng awa ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ano pa yung itawag mo yung pangalan ng Panginoon dun sa mga rebulto? Ganun ang ginagawa po natin. Ligaw na ligaw po yung isipan natin. Buksan po natin. No? Gaya nga po na sinabi ko, maraming magalit sa akin, pero okay lang po. Kasi gusto ko na yung salita ng Panginoon at yung kalooban ng Panginoon ang matupad at maganap. Mangyayari po yan, mga kababayan. Mangyayari po yan na darating ang araw ng Panginoon. Huwag po nating hintayin na dumating ang araw ng Panginoon na wala tayo sa ilalim ng pamamahala niya. Kasi alam naman po natin kung anong mangyayari kapag wala ka sa ilalim ng kautusan ng Panginoon. No? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat na pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Ibinigay sa iyo
sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng inyong kapwa. No? Asan po dito yung nakasulat na umukit, kaya ibinigay yung talentong pag-ukit, umukit ka ng larawan, sambahin mo. Doon pa lang sa 1, bagsak na eh. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Doon pa lang sa 1, bagsak na. Kaya po napaka-importante na magbasa ng Biblia. Yung mga, hindi ko po alam pero hindi naman po yata binabasa ito. Kasi tatamaan sila eh. No, hindi ito binabasa eh. Kasi kung binabasa to ng mga paring Katoliko, tatamaan sila. No? Bakit meron kayong mga Diyos-Diyosan? No? Bakit niyuyukuran? Bakit pinaglilingkuran? Pag nasusunog nga po ang bahay, kaya bang lumabas niyan? Yung mga rebulto ninyo ng sarili nila? Hindi ba't binubuhat ninyo yan para ilabas? Pag nagpo-prosesyon kayo, kaya bang kumilos niyan mag-isa? Di ba't binubuhat nyo rin yan para mailipat ng lugar? Walang kayang gawin yan eh. Walang kayang gawin ng mga rebulto na yan. No? Sa isang salin nga po ng Biblia, may mga mata, hindi naman nakakakita. Bubuksan ko po. Ng Awit 115, 4 hanggang 8. No? Ito po. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig. Totoo, may mga bibig yung mga yan. Ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila. Ngunit hindi sila nakakakita. Anong kwenta niyan? Hindi nagsasalita. May bibig. May mata, hindi nakakakita. Sila'y may mga tainga. Ngunit hindi sila nakakarinig. Dadalanginan mo, hindi ka naman pala naririnig. No? Umaharap ka, lumuluhod ka, hindi ka nakikita. No? May mga ilong ay mayroon sila. Ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. May kamay, hindi nakakahawak, no? Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Nakita nyo na po? Ipinapakita dyan kung ano yung inanyuan sa kanya is walang kwenta. So, ang bottom line, yung mga Diyos-Diyosan na yan, walang kwenta. Hindi dapat sambahin yan. Hindi dapat sambahin yan na kagaya ng ginagawa natin. Yung pangakatwiran nga, sabi, hindi nga daw sinasamba, kinikilala lang daw. Kung kinikilala mo, yung mga nagawa ng mga apostol, wala ni isa mga apostol na nagsabi na igawa sila ng larawan nila, ng rebulto nila, tapos luhuran sila, sambahin sila. Sila nga ang nagsulat eh, kasi utos ng Panginoon na huwag. No? Doon pa lang sa 10 utos sa number 1, bagsak na. Meron po tayong babasahin. Medyo mahaba lang po ito. Isang patunay ito ng mga taong kumikilala sa Panginoon kung paano sila iniligtas ng Panginoon. No? Nangyari na po yan nang nagdaang panahon, sa panahon ng haring si Nabucodonosor. Nagpagawa siya ng malaking rebulto. Yung
mga tao ng Panginoon, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Basahin na lang po natin. So kaya hindi ko rin po ipinopost sa video ko yung mga talata sa Biblia. Sinasabi ko lang po para masubok din ninyo kung talagang totoo ba yung sinasabi ko, nasa Bible ba talaga, kasi may mga nagsasalita wala naman sa Bible. Ako po, ang gusto ko, yung salita lang ng Panginoon ang mangibabaw sa buhay natin. Tayong mga tao, kasi yun lang naman yung pinakamahalaga sa buhay natin. Yung salita ng Panginoon ang dapat nangunguna. No, kaya hindi ko po ipinopost para magbasa po kayo, para malaman ninyo kung totoo yung mga sinasabi ko dito. So dito po sa Daniel 3:1 hanggang 19. Medyo mahaba lang po, no? Mahaba lang po to, pero basahin po natin, no? Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko. Ito nga ginto pa eh. Gawa sa ginto, no? Yung mga nakikita nating tributo ngayon, gawa sa kahoy, gawa sa chok, no? Gawa sa, ewan ko, baka may gawa pa sa bakal, no? I'm not sure. No, ito ginto. Mahaba lang po ito. Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niyaon 6 siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia, no? Nang magkagayoy, nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. No? Nang magkagayon, ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga taga-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno, at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at sila'y nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, "Sa inyo'y iniuutos, o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog, kayo'y magpatira pa." Kaparehas po ng ginagawa ng pag magpatira pa. Yung parang luluhod ka sa harapan nung pinagawa niyang ribulto. Anong ginagawa ng Katoliko? Pansinin niyo po may may pagkakaparehas to. Actually parehas kasi ginawa yung ribulto. Tapos sabi magpatira pa daw pag narinig yung mga sari-saring mga panugtog. Ano pong ginagawa ng mga Katoliko? 'Di ba ganun din? No? Nagpapatira pa, dinadasalan pa nga yung mga ribulto. So balik tayo dito. At magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari, no? At sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Yung hindi daw magpapatira pa, pag narinig na yung mga panugtog, hindi ka sumunod dun sa sinasabi nila magpatira pa, iahagis ka sa hurnong nagniningas. Yun yung parusa, no? Putuli ko lang po. Yung example po, isang example lang ng dito sa relihiyon na Katoliko. Nung panahon po, no? Ito, recently lang, napakinggan ko lang nung nagsalita si dating Pangulong Presidente Duterte doon sa speech niya.
Di ba meron siyang tinutukoy doon na paring Katoliko na nagkwento sa kanya na parang ang sabi nung paring Katoliko, sabi ni Pangulong Duterte, kapag hindi daw nagsimba, hindi sila sumama sa pagsimba, papaluin ng 10 beses. No? Parusa sa mga hindi susunod sa pag hindi sila nagsimba o hindi umaten sa pagpupulong nila, siguro ganon. Ngayon, ganon pala. Ganon pala yung ginagawa noon. Ibig sabihin, tong reliyon na to, ipiniyakap lang sa pamamagitan ng pananakot. Ipinilit lang to sa mga tao. Biruin mo, hahatawin ka ng 10 beses, hindi mo nga alam kung ano yung hindi natin alam kung ano yung pinangahataw. Kaya siguro takot na takot sila na hindi sila dapat pumunta sila. Kasi kapag di sila pumunta, hahatawin sila. No? Hindi po ganun sa totoong relihiyon. Sa totoong relihiyon, kusang loob. Pag ayaw mo, hindi ka pipilitin. Wala kang ganung mababasa na tinuruan ng Panginoong Hesus na dahil sa ayaw, hinataw o pinarusahan. Aralin nyo lang po, balikan lang po ninyo yung mga nagdaan. Meron pang mga pinarusahan ng mga kamatayan dahil dun sa hindi sila sumusunod dun sa relihiyon na yan, yung Katolikong relihiyon. No? Ngayon, yan lang, aralin nyo na lang po yung tungkol dun sa history niyan. Pero yun lang po, ibibigay kong maliit lang na example na galing pa, hindi sa akin galing yun sa dating Pangulong Presidente na si Pangulong Duterte, na yung mga hindi daw sumasamba nung panahon nung tinutukoy niya na paring Katoliko na yon, is hinahataw sila, papaluin ng 10 beses pag hindi sumama o umaten sa pagpupulong, siguro ganun. So ngayon, balik po tayo dito, no? Kaya sa oras na yung pagkarinig ng buong bayan, no? Balikan natin sa at sino man na hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo at ng lahat ng sari-saring panugtog, lahat na bayan, mga bansa, mga wika ay nangagpatira pa at nagsisamba sa larawang gintong itinayo ni Nabucodonosor na hari. Natakot yung mga tao. Hari no? Hari. Ngayon, eto. Dahil dito, sa oras na yaon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Meron kasing mga hindi sumunod doon sa utos ng tao versus sa utos ng Panginoon. Ang sinunod kasi nitong tatlo, yung utos ng Panginoon. Tignan natin ano nangyari sa kanila nung hindi nila sinamba yung Diyos-Diyusan na itinayo ni Nabucodonosor, no? Dahil dito sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, "O hari, mabuhay ka magpakailanman." No? Ikaw, o hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita at lahat ng sari-saring panugtog ay magpatira pa at sasamba sa larawang ginto. Sasamba. No, yung pagluhod pa lang pala, pagpapakita na yun ng pagsamba. No? Sasamba. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hurnong ng niningas. No? May ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrak, si Mesak at si Abednego. Ang mga lalaking ito, o hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila'y hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos, di nagsisamba man sa mga larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at
pusok ni Nabucodonosor ay nag-utos na dalhin si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Kanila ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari, no? Si Nabucodonosor ay sumagot at nangagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Shadrach, Meshach at Abednego, na kayo'y hindi mangaglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo?" No, ginawa lang din to, larawang itinayo. Sabing ganun. No, gawa nga sa ginto eh. "Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong iyon, marinig ang tunog ng korneta," no, inulit, no? "Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong iyon, marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita, at lahat ng sari-saring panugtog, na mangagpatira pa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y iahagis sa oras din iyaon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay?" Kaya kasi silang patayin nitong hari, no? Iahagis sa hurno na nagniningas, no? Pag hindi sila sumamba. Pero itong tatlo hindi natakot, no? Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Dapat ganito po ang pag-iisip natin eh. No? Itong tatlong Hudyo, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, no, natatakan kasi to ng aral, totoong aral, na hindi dapat sambahin yung mga Diyos-Diyosan. Kaya nga hari na yung kaharap. No, hari na yung kaharap. No, sinasabihan na sila na iahagi sila sa hurno pag hindi sila sumamba. Pero ano nangyari? Wala daw silang kailangang isagot. Sabi nilang ganun, no? Kami ay walang kailangan na maisagot sa iyo sa bagay na ito. No, hindi sila natatakot, no? Nang magkagayoy, kasi sumagot sila, "Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nag-utos sa kanilang, paiinitin ang hurno ng makapito na mahigit kaysa sa dating pag-init. O sabihin natin, halimbawa lang, 100 degrees. So paiinitin ng 7 beses, so 700, no? 7 beses kaysa sa dating init. At kanyang inutusan ang ilang malalakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo. Nagapusin si Shadrach, si Meshach at si Abednego, at sila'y ihagi sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy, ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may mga tunika at may mga balabal, at ang kanilang ibang mga kasuotan, at sila'y inihagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuwat kay Shadrach, kay Meshach at Abednego. Biruin niyo, sa sobrang init, no? Yung mga nagsibuwat doon sa tatlong lalaki na hindi sumunod sa utos ng hari, napatay ng init. Ganon katindi yung init, no? Sapagkat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat
kay Sadrach, kay Meshach at Abednego, yung mga inutusan ng hari na maghagi sa kanila. Yun pa yung mga napatay. Pero ano nangyari dito sa tatlo na hindi sumamba dun sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng hari? Ano nangyari sa kanila? At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Meshach at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. No? Naihagis sila. Nagawa yung utos ng hari na maihagis. No? Pero yung mga nagsibuwat namatay sa liyab ng apoy. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di ba ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" 3 yung inihagis. Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, "Totoo, o hari." No, totoo daw. Dahil 3 yung inihagis. Siya'y sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos, na nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." No? Ang salin dito, no? Isang anak ng mga Diyos yung salin dito, no? No? Nang magkagayoy, lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya'y nagsalita at nagsabi, "Sadrach, Meshach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy, si Sadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. Ano nangyari sa kanila nung hindi nila sinamba yung Diyos-Diyosan? Namatay ba? Namatay pa nga yung mga bumuhat. No? Yung mga bumuhat na tagasunod ng hari. Yun pa yung mga napinsala. Pero itong mga nanatili sa pagsunod, sa pagtatapat sa tunay na Diyos, doon lang sumasamba sa tunay na Diyos, namatay ba? Walang nangyari sa kanila. Iniligtas sila ng Panginoong Diyos. No? Gapos sila, nakagapos, nakatali. Pero, nakita sila ng hari. Nung nandun na sila, hindi na sila nakagapos, 4 sila, no, nakita. No? At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanila. Mga katawan ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila, ni wala man lang epekto yung mabangis na apoy na pinainit ng 7 beses. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ng Diyos ni Sadrach, ni Meshach at ni Abednego na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanilang mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya." Yun ang kailangan, magtiwala sa Panginoong Diyos, no? At binago ang salita ng hari, no? Kahit hari, ano nangyari? Ano nangyari dun sa pinagawa niya? At ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsasalita ng anumang kapulaanan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Meshach at ni Abednego, pagpuputol-putulin ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Ano nangyari dun sa mga taong sumasamba sa tunay na Diyos? Napahamak ba? Kaya wag po nating sabihin na dito na ako, sarado at nakakandado. Dito ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Mamamatay po talaga tayo. Yung katawan mamamatay, pero may ikalawa pang kamatayan na tinatawag. Yun nga po yung sa impyerno. Ngayon, nasa inyo pong pagpasya kung mananatili pa rin kayo sa relihiyon na yan,
na sinasabi na nga ng Biblia na yan is bawal. No? Bawal po yan na sambahin, bawal paglingkuran, bawal gumawa. No? Buksan po natin yung isipan natin. No? Ngayon, meron pong babasahin dito. No? Maghanda po tayo dito. Ito po, isa po sa nakasulat sa Biblia. Basahin na lang po natin para mas maunawaan natin. Ito po yung pangalawa sa huling talata na babasahin natin. Ngunit sa mga duwag, no? Sa mga hindi mananampalataya, no? At sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, no? At sa mga mapagsamba sa Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. No? Ikalawang kamatayan po. Ano sinabi? At sa mga mapagsamba sa Diyosan. Kasama po dyan, no? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya matakot po tayo, mga kababayan, na lagi hindi natin binubuksan yung isipan natin, hindi natin sinusunod kung ano yung nakasulat sa Bible. Sinabi na nga po sa Biblia, bawal yung gumawa, bawal sambahin, bawal magkaroon ng ibang Diyos. Pero yung iba, kahit na nababasa na yan, kahit na nabuksan na sa isipan nila yan, is mahirap para sa kanila na iwanan. Dahil nga, nakagis na nila. Pero dapat mali po yun eh. Pag alam mong mabuti, kung dadapot sa nakakaalam ng mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mabuti na nalaman mo, hindi mo naman ginagawa, kasalanan mo po sa Panginoong Diyos yan. No? Sa Sifanyas 1:18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. May puot po na darating, no? May galit ang Panginoon na darating, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas. Nakakatakot po yung salitang ginamit, no? Kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain, no? Kaya po yun lang po yung gusto nating i-share ngayon. Nasa inyong pagpasya na po yung patungkol yan, kung ipagpapatuloy pa rin po natin yung ating ginagawang pagsamba diyan. Napakarami na pong nangangaral ngayon na bawal yan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Bawal na bawal po talaga sa Panginoon yan. Nakita nyo po yung sabi dito, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasama po dyan, tinutukoy yan, no? At lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po yung iniiwasan natin. Lahat naman ng tao ayaw mapunta doon sa impyerno, pero habang buhay ka pa, may pagkakataon ka pa, habang may binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, ngayong buhay ka, gamitin mo, no? Gamitin mo sa pagkilala sa utos ng Panginoon, gamitin mo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi kung ipagpapatuloy nyo po yung paniniwala na dyan na kayo mamamatay, nakakandado, nakasarado, is paglaban po sa Panginoon yan. Kasi ang utos niya, huwag magkakaroon ng ibang Diyos, huwag gagawa ng larawan, no? Yun lang po. Salamat po. Alam ko po na maaring maraming magalit dito sa aking ginawa na ito, pero okay lang po. Ang mahalaga sa akin is yung salita ng Panginoon ang mangibabaw, ang salita ng Panginoon ang umiral,
sa buhay natin, tayong mga tao, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, maging sa lahat ng mga tao. Yun po ang kagustuhan ng mga taong natatakot sa Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang dapat maganap. No? Mag-aral po tayo, magbasa tayo ng Biblia, at huwag natin sayangin yung oras at panahon natin. Malapit na po ang panahon. Nakikita na po yung mga tanda sa mga huling panahon ng mundong ito, nakikita at naglalabasan na po. So, yun lang po. Maraming salamat at see you po sa susunod na ating Bible sharing.